Sa Diyos nga ipahinumdum niya kanunay nga gihugma kaniya pag-ayo. Hello. Tungod siyang gugma mga kaigsunan, ipadala niya yung bugtong anak na si Jesus aron ang tanan nga mutuo kanya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Kung dili lang makabaton og kinabuhing dayon, makasulod sa iyang gingharihan. Dinhi sa Colosas 1:13 hangtod sa 14 sa Tagalog version ang dating Biblia, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglilipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Naglilipat. Sa English mga kaigsunan, for He has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, the remission of sins. Ang tema mga kaigsunan ni adlaw, the process of translation into the kingdom of Christ. Magampo ka? Sa makausa o Diyos, anihan usab kami, nagpaubos among kagalingon, aron sa ingon niya na Ginoo, makapamuhat ka sa among kasing-kasing. Aniha kining gamayng panon, imong gitugyan piyal, o imong gipahaluna ining dapita, imong gipanagtawag gikan sa kangitngit, o gidala ngadto sa kahiblong kahayag sa gingharian ni Kristo. Ania ang mga bata, mga batanon, mga hamtong, mga leaders ni mga iglesia. Kaming tanan ania karon nagpaubos sa imong atubangan. Aron sa imong niana Ginoo kahatagan o kahulugan kining among pagtambong, aron simbahon ka diha sa espiritu sa kamatuoran. Nagampo ko nga walay bisan kinsa o unsa karon nga makadisturbo kanamo, kay among timan-an nga ang tinuod nga pagsimba mao ang pagtahod kanimo. Kung kami mo tahod kanimo, among ihatag ang among atensyon sa imong mga puno. Ug tungod ni Ginoo ipakunsad kanamo ang langit nung kaalam, o kaniya ang hugos ni mong alagad. Dakog kahimuan kung magapamuhat ang balaang Espiritu Santo pinaagi sa paggamit sa akong pagpa. O karon Ginoo, andamon namo ang among kagalingon sa pagpamatuod sa among kagalingon nga kami tinuod misimba kanimo. Among itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. The process of translation into the kingdom of Christ. Wala kita ipanagtawag alang sa usa ka kapunungan, usa ka fraternity, association, cooperative. Ipanagtawag kita alang sa gingharian ni Kristo. Are you ready? Dunay mga proseso, stages ang pag-translate nato gikan sa kangit-ngit ngadto sa gingharian ni Kristo. Number 1 is justification, purchase, past tense, humana. Number 2, reintegration. Number 3, sanctification. Tungod kay taas ang requirements nagipangayo sa Dios aron kita papuyon sa iyang gingharian. Number 1, kining gitawag justification. Gikan sa word nga just,
Nagikuha ko dito ang word nga justice. Pero akong ginahunahon sa may justice diha. Nakita ang makasasala si Kristo ang gisilutan. Are you listening to me? Kini tungod sa dakong gugma sa Dios kanimo kanako manson. Walay pagpapa sa sala kung walay dugo nga iula. Moyundan nga dako kayo kabahin sa atong kinabuhi ang pag-ula ni Kristo siyang dugo. That is justification. Ingon sa Romans 5:1, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Putol kita makisunan, patay kita tubangan sa Diyos, ug nakapsan kita sa himaya sa Diyos tungod sa atong unang ginikanan nga misupak sa kabuton sa Diyos, ug kita patay at tubangan sa Diyos. Apan pinaagi kang Kristo, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, nahimo kitang reconcile sa Diyos. Pinaagi sa atong pagtuo, pagdawat sa kamatayon ni Kristo nga iyang gibuhat 1,992 years ago. Justification. Justification tungod kay ipalit kita sa iyang hamiling nga dugo. Walay kaluwasan o kitsunan kung walay giula nga dugo. Ingon diha sa Buhat 20:28, therefore take heed to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Justification tungod kay gibayran, wala utanga, fully paid, gibayran, pinaagi sa dugo ni Kristo. Human na ison, it is finished. It's done. Past tense. Mabulahan ka karon nga niya ka makaisunan. Kay kabahin ka sa proseso sa pagpalit ni Kristo, kanato pinaagi sa pagbayad sa iyang hamiling nga dugo. Number 2, ikaduhang proseso makaisunan. Mao ni ang atong giatubang karon gitawag ni reintegration. Unsa man ni reintegration? Dito sa sidangan panahon ni Duterte, niuban ko sa mga pulis pagtukhang o naka-gather mi kapinlibo ka mga surrenderes dito sa sindangan sa Zamboanga del Norte, 52 ka barangay. Yun kaning mga surrenderes mga kaisunan, doon ay programa sa Duterte nga gitawa og CBRP, Community-Based Rehabilitation Program. O salamat sa Ginoo, naghimo ko executive order, gipirmahan ako sa mayor, o na-reach out nako ang mga 70% nga barangay sa pag-organize ni mga gitawag og community-based rehabilitation program. Niadtong mga user nga surrender o dunay 15 ka mga sessions nga amo ang igahin alang kanila makaigsunan. Kining 15 ka sessions makaigsunan matag semana mo graduate sila. Pag mag-graduate nila makaigsunan, doon na dayo gitawag reintegration. Supposed to be ang mga surrender isuon sila dito sa rehabilitation program. Ug gani nakahimo niya to naka-release ang gobyerno o 42 million para sa building sa rehabilitation program. Apan gihimo nato makaigsunan ang barangay-barangay kauban ang health center, ang partner na mo kaigsunan nako sa paghimo nini ang doktor sa kanang health center o sa spiritual, so partnership. So pag human nga ito nga programa mong kaigsunan, nakasabot sila silang sala, nakasabot sila nga munisilot o natudloan sila sa spiritual makaigsunan o nakasabot sila makaigsunan
nga kinahanglan ibalik sila ngadto sa community. Human sa mga sesyon, ibalik sila sa community. Muna gitawag og reintegration. Diri sa atong kinabuhi nga Kristohanon, human kita nahimong makasasala, unya nakadungog kita sa dakong gugma sa Dios kay dili siya gusto nga mamatay na lang ta makaisunan nga wala makadawat og kapasayloan. Human kita midawat niining mao nga mensahe, gusto sa Dios nga maproseso kita sa gitawag nga reintegration. Ingon dinhi mga kaigsunan sa 1 Tesalonica 2:12, you should live in a way that proves you belong to the God who calls you into His kingdom and glory. Asa kita ay reintegrate? Asa? In His kingdom. Are you listening? So dako kini siya karon nga problema kay gipanagbahin-bahin kita sa mga denominasyon o relihiyon. Supposed to be ang reintegration mga igsunan, human kita napasaylo, human na sitol, human kita na justify sa atong mga sala, kaya nagsilutir sa una, naghimo mo sa programa, alang sa mga, wala ko nang nagwali ninyo Duterte administration, gawa na po siya. Pero nindot man ang iyang programa sa una, kaya doon na may reintegration, na ang human naka-undergo o mga rehabilitation program, doon na siya yung mga programa. Mga libre nga mga hatagan niya katong kabalo mag-welding, tagaan niya mga welding machine. Katong kabalo manahin, tagaan niya mga makina. Reintegration. So diri sa atong Kristohanon nga kinabuhi, Espirituhanon nga paghisgot, ang reintegration kinahanglan masabtan nato nga walay laing community nga reintegrate ang mga nanaghinungsol, ang mga midawat sa programa sa Ginoo dito gayud sa asa Kingdom of the Beloved Son. Gingharian sa hinigugmang anak. Dili sa bisan unsang gitukod nga denominasyon, mga kaigsunan o reliyon o mga man-made churches, kundi klaro kayo ang 1 Tesalonica 2:12 nga kita gipanagtawag alang gayud sa gingharian ug sa iyang himay. Dili bisag asa lang. Sige daw mga kaigsunan o ma-justify ba ng mga katarungan nga mutuo lang bisag asa. There is only one kingdom of Christ. Hello. Dili bisag asa. Sa gingharian ni Kristo lamang magtawag. Giluwas kita niya gikan sa kangit-ngit o gilalin, translated, transferred, fully at home. Ang kanang mga gipasaylos Ginoo gikan sa kangit-ngit must be fully at home. This is spiritual home. Napaba mo diya? Sa Tagalog na mga kaigsunan, pagbabalik loob. Listen. Ingon sa Jeremias 3:14, manumbalik kayo o taksil na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako ay Panginoon sa inyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang lungsod, usa sa kada lungsod, dayon dalawa sa isang angkan. Okay? Kini mo i-analyze na kung maigsan. Usa ka semana na kung una may bisag dugay na kung ibasa ba. Balik mo mga maluibon.
Apil ba taani? Israel gisultihan na ni? Kung Jeremias 3:14, Israel. Ang pangutanan nako, panalo yung tapad, doon na ba na kaliwat sa Israel? Manalo, wala to. Pastor, hintil mo ko. Doon na layo sa kaginikanan na to, si iba. Listen. Usa ka inahan ra ang tinubdan sa human race, dili tinuod nga sa munggoy tagingan. Si iba, nanganak si iba og daghan, ni Noe hangtod ni Abraham, hangtod ni Jacob. Kana si Jacob mao nay tinubdan sa pulong nga Israel ug doon na siya 12 ka mga anak o wa ta kahibalo karon asa kita kagikan gikan nining 12 ka mga anak ni Jacob. Unang bisan naa tas Pilipinas, malaki ang aking kutob na kadaghanan nato ni duol kaayo sa mga anak ni Jacob. Ngano man suod ba atong kasing-kasing ngali dunay monumento dito sa Israel tungod sa pagtapang sa mga Pilipino sa dihang na exile ang mga Hudyo, Israelita dinhi sa atong David. Dako kayo ko pagbatik soon nga kita suod kayo nga dugo. Kung asa man David kay Benjamin man, kay Ruben man, basta kay kitang tanan kaliwat ra niining mga anak ni Jacob. Are you agree? So pag-ingon sa Ginoo sa Jeremias 3:14, manumbalik kayo o taksil na mga anak, kasama na po tayo dito, mga kapatid. Inay mong tabal, apil kanin. Apil kanin. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. Hindi lang basta sa Panginoon. Kasi ang mundo, mga kapatid, ang mga relihiyon ngayon, magbalik loob sa Panginoon. Hindi na binabanggit yung kaharian niya. Yan ang malaking problema. Aron ma-justify ang ilang mga kikreate na relihiyon, magbalik loob sa Panginoon. Huwag nang ibanggitin yung kaharian. Baka kahit ibulo yun. Yung kaharian ni Jesus Christ ang pinag-usapan natin dito, hindi yung kahit ibuloy. Manumbalik kayo taksin na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako ay Panginoon sa inyo at kukuha ako sa inyo ng isa. Kuya, suon kayo. Isa lang sa bawat lungsod. Dahil duha sa bawat angkan, bawat pamilya. Duha. Well, dili ka matingala karon ngano mangyunta nga akong mga anak nagdako man ng Kristohanon, ngano mangyuan do na manggimusibat. Di man gyud mga lagad. Nakamatingod ba mo anak? Nga parehas mo tanan na himugso sa Kristohanong pamilya kay 30 ka tuig na tadi ni David. Kung doon na mangyo anak nimo, doon na igsuon nimo, ngali mangyud mo kuyog sa pagpangalagad sa Ginoo. Tama o tinatamaan? Ayaw kaguol yan na igsoon. Iyon dire usara kada lungsod o duha sa matang pamilya. Kung nakakaroon bulahan ka, napil ka sa pagtawag sa Ginoo, unya asa man dalon at dadalhin ko kayo sa Sion. Di ta magpabiling buta niini magsuon. Unang sakto ang ingon ni Pablo, miligtas niya tayo mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil mayroon pong kinaroonan ang mga niligtas niya mula sa kadiliman. Mayroon pong kinaroonan. Hindi po relihiyon, mga kapatid. Ito po ay kaharian ng ating Panginoon Hesus. Napakaliwanag at napakalinaw ang banal na kasulatan, mga kapatid. Dahil naitalaga po ang ating Panginoon Hesus bilang hari sa Sion. Nakasulat po yan, mga kapatid, sa Psalms 2 verse 6 at pinatunayan niyan, mga kapatid, sa Matthew 21:5 at pinatunayan niyan, mga kapatid, sa 1 Peter 2:6. Kaya talagang napakalinaw ang banal na kasulatan na meron po kinaroonan ang mga niligtas niya.
na siya, nandoon po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya sisirain natin ang bulok na sistema ng ating Christianity ngayon, na pinaghiwalay po tayo ng mga iba't ibang uri ng mga relihiyon, mga kapatid. Na ang totoo ay tayo po ay kailangan ma-reintegrate po tayo dito sa kaharian ng Panginoon Hesus. Hallelujah. Then after this, we need to commit, a full commitment. Wala na sanang freelancer dito, mga kapatid. Yung freelancer ba, kung saan tayo convenient, andun tayo. Andito ako dahil kailangan nila ng ano. Hindi po. Kahit wala kang magawa dito, napakaliwanag ang Bible, dito po tayo ma-reintegrate sa karya ng minamahalan. Dito po tayo mag-settle down for good. Hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Are you listening to me? This is already prophesied. Nakahula na po ayon sa Jeremiah 50 verse 5. They will make an eternal covenant with me and never break it. You need to commit. Malibog ka karon asa medyo kung magpamimbro. Isang asa na. You need to commit sa sakto nga espirituhanong panimalay, mga kaibigan. This is the process. This is the real process. Ingon sa Hebrews 12:28, we should be grateful. Ngano makahimo kita sa pagsimba sa Ginoo, usa sa pinaka-importanteng hinungdan. Ngano makahimo kita pagpasalamat sa Dios, ngano makahimo kita sa tinuod nga pagsimba. Why? Because we were given a kingdom that cannot be shaken. Psalms 125 verse 1, bulahan na nagsalig sa Ginoo kay may sama siya sa bukid sa Sion nga dili gayud matarog ug magpabili na hangtod sa kahangturan. This is a confirmation, mga kaibigan, ingon ni Pablo, we should be grateful that we were given a kingdom that cannot be shaken. And in this kingdom, we please God by worshiping Him and by showing Him great honor and respect. This is reintegration, mga kapatid. Huwag po tayong magpagalagala, mga kapatid. Huwag po tayong maging freelancer. Kailangan maisang kaharian lang po. Ang kailangan natin dapat kabilang tayo dito. Kaharian ng ating Panginoon Jesus. Ito po espiritual, mga kapatid. Baka mamaya sabihin nyo, lagi, sakto giti lang ingon, nga dalon ni sila dito sa sindangan. No. This is the kingdom within, which is our King is our Lord Jesus Christ. So, huwag ka masayog na naa ka karon na minaw. So, huwag ka masayog. This is the process of being in the kingdom of Jesus Christ. So, this is great honor and respect. Anong mian na karon, mamati ta, anong mapahuway sa tato ang mga cellphone ron, tungod kay, this is great honor and respect. Amen. Ay kabala ka gamay rata. Ang importante, magson. Ay kabala ka gamay. Ingon ang Ginoo. Ay kahadlok gamay pa nun. Kaya ang inyong amahan sa langit, nagmalipayon sa paghatag ninyo nining gingharian. Hallelujah. Ikatulo, magsuon nga proseso ay sanctification. Ingon sila nga, ayo sa MBC ang isda nga naapas dagat, kay mulukso, tama brad, lito. Nakatungog mo na, di ko nung himbisan ang isda kung mapanakuha. Tinood din po, kung saan mo paghimbis sa isda o wapan mo na sa sudlanan. So sanctification, this is really important. Usbo na ko. Nganong kailangan natin ng sanctification? Tungod taas kayo ang quality sa kinabuhi.
nga pagadawatan dito sa langit. Kung sa maning sanctification, mortifying the flesh. Tungod kay bisag na born again na tamang isunan, we are still in this flesh. Hello? Kunya, bisag na at ining maong lawas, isugo ka sa pagkinabuhing balaan. Inaday mong kapaliha, isugo ka sa pagkinabuhing balaan. Isugo ko sa pagkinabuhing balaan. Ingon si Pablo diha sa 1 Pedro 1:16, for it is written, you must be holy because I am holy. Are you ready? Mortifying the flesh. Sa atong Bisaya diha, patyan ninyo. Grabe na. Sabi nato ang atong kontra. Atong ginoon na ang atong mga kontra na sa palibot. Pero ang pinakadakong kontra na sa sulod na to. Ingon diha sa Bisaya, Binisaya, Colosas 3:5, patyan ninyo unsa ning patyon. Kini naa sa sulod na to, mga parts atong body nga nasa sulod na to, unsay patyon. Kay kung dili ni patyon isuon, pero kaning Binisaya nga patyon, dili kay nato masabtan kung pulong patay. Kaya ang pulong patay, so that is an absence of life. Pero sa original nga pagkasulti ini, mortifying. Unsa man ang mortifying? Nakainomdom mo anang lansang ninyo sa salog ng kawayan nga dugay ninyong pinuyo mo tubo. Imo na kong susuon. Dahil dugayan din naman na, tubo na po, ano kayo kong tubo, susuon na po ni mo. Muna ginawag mortifying. Nainomdom mo anang kugon nga imong gunahon, pagkasunod ugma mo sibol na po, imo na pong gunahon. Pagka ugma mo sibol na po, imo na pong gunahon. Mo na gitawag og mortifying. Susuon, doon na ba na Binisaya diri sa ipon na susuon? Ha? O mo na dul-dul na Binisaya sa mortifying the flesh. Susuon. Patyon. Muna usahay ang uban magpuasa. Kaya unod-unod naman kayo ni magpuasa. Kaya gusto nilang patyon ang unod. Unsa may mga patyon na to, sexual immorality. Prone ba tan ini? Yes, prone kitang tanan ini. Wala nang laki. Sexual immorality. Kung nakasabot ka ani karon igsoon pagampo sa Dios, kung sahawon nimo pag sulbad kining sexual immorality. Kung sa ilang patyon, worldly ambitions. Sobra kayo atong ambisyon mga igsoon sa kalibutan mo rabag ihimo na natong Dios ang mga pangandoy nato. Patihan na igsoon. Wala po pasabot sa Ginoo nga mundang ka sa imong pag-eskwela, wa magingon ang Ginoo nga mundang ka sa imong negosyo, mundang ka sa imong trabaho. Ang gusto lang sa Ginoo nga imuhang eliminate ang sobra na kaayong makalibutanon nga ambisyon sa kinabuhi, nga mo hinungdan na hinoon nga dili nakakahatag og panahon sa Ginoo. Patyan sa patya. Mortify your flesh daily. Evil desires. Wala tingali kayo natanong. Sa mga evil desires. Kana maguna-una ka perminting pamintaha sa imuhang kaulingon aron lang ka sa uban, aron lang ka mo sinso. Maghuna-una ka perminting manikas sa isig katao aron lang ka mo sinso. Patyan na nga pangandoy magkagsunan. Nga gusto kang magkabintaha perminting aron lang ka mo sinso. Gusto sa Ginoong patyan na. Dayon ikaw pa greediness kadalukahko nga ang kahakog raba mo iingon diri nga maoy pang simbag Dios abi nato sa una nga kaning mga Dios katulang mga larawan ni Maria, larawan ni San Lorenzo Ruiz ug uban pang mga santos nga gibutang sa simbahan. Abi nato maura to Dios. Listen carefully. Usa sa mga Diyos igsoon kining kadalo kahakog. Mabitaw na makig-away ta, matikasan tagamay, mabintahan tagamay, makig-away na kita. Ngano man, that is greediness.
Nganong take advantage sa human, that is greediness mga kaigsunan. Nganong iirog na to nganong iirog nila ang mga buhod, that is greediness. Bisan gamay ka kayo sa nga anara, grabe, magpatay na. Greediness. Pat yung kiligsoon, ingon ang Ginoo, kay gusto siyang magkinabuhi ng balaan. Are you listening to me? Pat yun. Mortify this flesh. Nagkalain tag mga witness, dili parehas. Hello? Lahi akong witness. Pastor, maayong tingali ka, wala kay witness. Kaya mo na sipya. Masuko ko. Pero giingnan ako, ayaw pagpakasala. Maibog ko. May tinguha. Nakalibutan ng tinguha, mga kaigsunan. Kung gusto kang mapuyo sa kingarihan sa Diyos, patyon nato ni upat. Pastor, usahawan man pagpatay ini. Usahawan. Tingali mo na yung pangutana kung usahawan man, Pastor. Atin lang anong nagsimba sa atin o permitting basag Biblia. Bible study. Wa pag-iimbitar na ko Bible study ron sa Panimalay. Wa pag-iimbitar na ko ron katis spirit. Willing kong son. No. Maunay pinaka-importante nga tool aron ma-mortify ang atong flesh. Gamiton nato ang pinaka-effective nga tool, mga kaigsunan. Ingon diri sa Ephesians 5:26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Aron mahimo kitang balaan, aron mahimo kitang limpyo, gihulagway ang pulong sa Ginoo nga sama usab sa tubig. Dinhi sa balaang kasulatan, gihilagway ang pulong sa Ginoo sama sa tubig, sama sa maso, sama sa kalayo. Usa sa mga gamit sa pulong soon, nagrepresent sa pulong kalayo, maso, espada, tubig. Kay kining tanan mo'y galamiton sa pag-ulay. Sama pananglit sa kalayo. Human makuha ang mga bulawan gikan dito sa yuta. Gawas nga gipaanod ang mga abog-abog bato-bato. Pag-tigong pa na ulayon pagina sa kalayo. That is a kind of sanctification. Kunya ining tubig mao gigamit nato adlaw-adlaw kay tingal na magita bisan saan nato ligo ron, bisag magpuyo pa kang kondisyon nga opisina, pagkasunod adlaw di ka maligo o manglugod ka doon na maghihapoy muling. Ako kang pasidan og pahinumduman nga kining lawas nimong giatiman o giampingan pagayo nga perting misa gikan gyud na sa yuta ug mubalik gyud na sa yuta. Mahinungdan nga kinabuhi kitang balaan aron makaapil kita niya nang giandam sa Ginoo ngay alawas nga dili madunuton. Halos tanan dinhi sa atong pagtikaw-tikaw, sa atong kaulingon panimalay gigamitan og tubig sama sa pagkaligo, paggamit og mga galamiton sa kusina, gigamitan og tubig ug nagrepresenta kini sa pulong sa Ginoo sa espirituhanong mga butang nga pulong sa Dios ang pinaka-elemento mga igsunan hangtod nga mubarog ka sa mga prinsipyo nga nasulat sa Bible. Mao kana ang pamaagi aron mahimo kitang sanctified balaan at ubangan sa Ginoo. Tanang mga katarungan o rason o prinsipyo baruganan kung biblikal na kini mga kaigsunan uban sa pagkinabuhi mao na kana ang gitawag sanctification. Kay ang pulong sa Ginoo mao na pinaka-epektibo nga elemento sa pagbalaan sa tao mga kaigsunan. Ingon diya sa John 17:17, sanctify them through thy truth. Lies cannot sanctify us. Ang mga bakat nga pagtulunan dili makapabalaan na to.
Only the word of truth. Kung asa ka na mabasa, diha lamang sa balang kasulatan, mula ang tanang balugan, prinsipyo, katarungan, rason na kaisunan, dapat pinasikat sa pulong sa Ginoo, kay mao kanay pinaka-elemento ng atong kinabuhi, mahimong sanctified at ubangan sa Ginoo. Mao na pinaka-rason nga nung mag-Bible study ta. Hello! Kanya nga nung gamay na mangkaya karon o mudawat ng Bible study. Hello! Kung saan man na ito, pag-sanctify ang igsoon, akong message, grabe ka limpiado na. Ako mga igsoon na ako'y mga lagunon, ako rin na nanganog gamay kayong sabon. Siya digit yun. Gusto yun nga pula kayo. Karong igsoon, ang rason, kay aron yun. Linta kayo ang mga sinina, hindi ko maglaba. Dili baho. Karon o, ang atong kinabuhi, kung gamay lamang kayong pulong, basig dili kayo linta, kung di kayo limpyo, kay gamay ra kayong pulong, atong i-apply sa atong kinabuhi. Muna hinungdan mga kaigsunan, kung dili ta mo undergo og discipleship training and Bible studies, muna hinungdan nga mo resulta sa unahan, asa naman to? Dasig man kayo sa una. Karon asa naman ron? Gilungsan sa ilang mga pangandoy ng kalbutan. Kamatingod ka na? Dasig ka ito sa batanon to. Grabe ko kamaayo din eh. Karon asa naman? Gilungsan sa mga pangandoy, meaning kalbutana, tungod kay gamay ang pulong, mga kaigsunan. Gamay ang pulong. Kinahanglan kita, mga kaigsunan, masuk, mahumol sa muang so malatad, kanang latad, grabe na ng latad, ambog naba na dirin, kanabang mansa, nga dili makuha og sabon, kuso-kuso. Kinahanglan siya nga huluman pag yunimog sabon, kanang paglatad, lahi pa lang gihulong, lahi pa lang gipaadlawan, gidladlad. So kung alang-alangon na to, kini mga sala na to midukot, garbos kinabuhi, kini mga bisyo na to, sayon ra ng bisyo, kay batasan na to, kung alang-alangon na to ni paglatad sa pulong sa Ginoo igsoon, muna hangtod karon, mugimaw gyapon. Muna kinahanglan susun sa pulong sa Ginoo, susun buti. Ayaw kagulong may ko kagwali. That is mortification. Pastor, kung balik-balikon ginanguliha. Oh. Balik mo na kay sinsukon mo piniti. Susukon mo na. Pag musukon na po, susukon na po, kay dili gusto ang Ginoo nga mubalit siya, nga makaplagan, nga maugi hapoy mga batasan na to. Unang kung sa may ganito na, pulong sa Ginoo, sanctified din. Yan, kanira bang mortification mo kaisunan? Dili ra ba ni trabaho sa Ginoo? Ato ning trabaho, hello! Basahan balik ang Kolosas 3:5, basahan balik o Ginoo bay mo patay. Sige daw, basahan namin yung Kolosas 3:5, Ginoo bay mo patay. Di ba giingnan ta patya ninyo? Kita mo patay nini munang opportunity nga maminaw ka karon. This is mortification. Mortification for sanctification. Muna nga kung makumplito dapat sana mga kaisunan, dapat buo ang ating aral. Dapat maliban na tayo nakapag-attend ng silong Bible study, dapat naintindihan natin, dapat makapagpangaral na rin tayo dito. Doon ay akong ugangan sa una. Berti man yung akong misis pa, putangero, bisyoso pa, responsibility pa. Pero sa dihang
itawag sa Ginoo, nabago pero bumalik sa bisyo. Pero sa dihang gitakasan na siya, sige, mag-Sunday school teacher ka. Sa dihang mag-Sunday school teacher na siya, nag-anam-anam na siya kaulaw, hinundangan na niya yung mga bisyo totally, kay yung sugod na siya panungto. Ano din, inana ko din. Kaya dili basta-basta. Ining mga bisyo, sama sa drugs, liquor, kanang wine, mga panigarilyo. Pwede naman sa'yo na ukot, pero ang pinakagahi, pinakadugay, hindi nga itong mga batasan. Dahil kaning sigarilyo o kilimnon, di man nagluon ni mo. Huwagin ko, kakita ko na yung tingal ni mo. Pero kining mong batasan, naan kinakauban mo. O yung pindugayan ni Son, unang susuon yun eh, kaya kung masusun ni Son, inyo ng Ginoo. Gideklara sa Ginoo sa John 53, you are already clean by reason of the word which I have spoken to you. So walay laing magkapahimo na itong cleanse, sanctify, ang yarang pulong. Munang bulahan ka karon nga perminti kang maminaw sa pulong, magbasa sa inyong kaugalingon. Kung wala kay tayo makatampong o mga Bible study, doon na tayo mga materialis, basa-basahan ang tagayin tayo mga kaisunan. Kung nakakasa inyong kusina, nga wala kay lilingaw, basta-basahan lang ang pulong sa Ginoo. Kung dili man ugaling ka, makakanda ko Bible study, agis ka busy. Yan ang mga kaisunan kay gusto sa Ginoo nga kining atong paghago nga hapit na 30 ka tuig, dili makawang mga kaisunan sa pag-abot sa panahon. So, Colossus 3:2, keep your mind on things above, not on worldly things. Subok is Ginoo so. Kung nalangutangan ako nga, si Kristo ba nagsubo pag pulo ka subo? Ingko kubrir ka kayo pulo ka subo ro gyud imohang bitimanan kay si Kristo wa gyud nagsubo na pulo subo. Wala gani dito bautismo tong pulo ka sugo, wala gani dito ang patya ang inyong unod, wala gani dito ang pagpanglakaw kamo, pag imong isipan, kulang tong sa unang giilisan sa Ginoo ang napulo o mga kasuguan ni Kristo. Usa sa mga kasuguan ni Kristo, keep your mind on things above, not on things, on worldly things. If you are faithful, if you are diligent, mutungaran ng mga ipapalit o bugas, ipalit o sunan, ipagbayad o bills, mutungaran na ba kay sunan, ipalit o sinina, mutungaran na basta kay faithful ka sa Ginoo, basta kay pugihan ka, mutungaran na, di na kinahanglan na siya nga maog yung imuhang ilusyon na makakapot bigwani. Kaya sa naman so nga gusto yung kong makapuruis. By hook o by crook, kung intra nito mga kanini ang mga networking business kay gusto nito mga followers, grabe yung struggle ay. Nakagutsi man to ko, grabe, nakulba, kinamatakag sa iyo kay iba, inutang nito niya, mo'y pang-motivation o, tanawa nakagutsi na ko, apil yun dali. Pero pwede din kulbaas, kinabuhi. Bisa kung saan nalay ipasalit sa mga tao, kaya aron lagi mo palit sa produkto. Kay agis sa ambisyon nga makakunsig. Tinobig so, nakasinati ko dagang sakinan murahan pagkaroon ko, saktura ni ko ay kay gining akong income ay son. Huwag kay income kining kutsi, amutan. Huwag kay sakong income. Manahunumong tana, makaisunod ang sobrang pagpangandoy sa mga butang ng kalibutanan. Pildihon ka na, pildihon imong kalat. Pasag nila na mutunga na siya, pinagi sa imong pagkamatsinugtan o pagkapugihan. Mutunghara na siya, dili na datan. Ibe, kung magkaroon ka ng magagandang sasakyan, maganda yan. Dili na datan. Kung makabatong kang mayong balay, dili na datan. Makabatong kang mayong trabaho, dili na datan. Ang importante na pero ng Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
Kaya nga atong gilalinan magkaigsunan gikan sa kangitngit ngadto sa Hebrew nga kaaya nga atong gilalinan gingharian, and this is not about eating. This is not about drinking. Di nindot maging na mag-Thanksgiving ta. Nindot maging na pinindaghan at ang maamot sa Thanksgiving, pinindaghan ang makaon. Wako'y supa ka nagsoon, pero kulang na kung wala tayo obedient sa pulong sino. Kung wala tayo reach out, wala tayo discipleship meeting. Thanksgiving, what is Thanksgiving? Nagituluan man tas Ginoo in everything give thanks, for this is the will of God. Kung mamiss ng pag-imong disipulong siya, sa may Thanksgiving na. Nasbuna ko, wala ko'y supak sa Thanksgiving. Ako lang gustong ibabaw karon ison nga the kingdom of God where we are in is not about eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Mabasa ba? Mabasa ba? Hallelujah. Huwag mo ka na kita magson. Mo ka na kita sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Holy nation. We are belong to this kingdom nation. A people to be His very own, and to proclaim the wonderful deeds of the one who called you out of darkness into His marvelous light. That is the kingdom of the beloved Son. Sa katapusan ng ison, mao kato ang proseso. Sanctification, reintegration. Dapat nakakovenant na. Then sanctification, magkinabuhing wala. Magapanindot tagson, magampot sa Ginoo.